Hindi bukas yung loading station. And try natin kung magkano ang laman natin ngayon. Sana maabot. So currently may 600 tayong laman sa ano natin sa ating load ng aring RFID. And tingnan natin kung hanggang saan at magkano yung toll ng mula dito sa Balagtas hanggang Maynila. So check natin yung ating mga belongings kasi nilabas ko kanina. Okay, nandito. Okay, andyan. Mahirap may malaglag sa atin kasi mahirap na, nandito tayo sa highway. Hindi ito basta-basta mapaghanapan kung maghahanap ka. So yun, 626. Sana maabot yung ano natin. Tapos mamaya na lang tayo magpapaload. So testing na rin ang ating mic kasi kahapon tinesting ko, okay naman. Nai-share ko nga sa ano natin, sa YouTube natin. So bali, again yung Insta360 natin, gamit yung ano natin, yung mic natin na wired, yung aftermarket lavalier na ano natin, mic lavalier. And sa GoPro naman natin, which is yung facing sa akin, ang gamit naman natin dito yung ano natin, intercom. So hindi rin planado itong aking lakad na to kasi yun nga, nagkamali ako na sukat ng na-order sa online ng riding gear natin. Kung ipapadala ko siya sa kanila ng online or padadala natin sa kanila ng through courier again, baka magtagal at hindi rin maganda yung communication. So stop ko kagabi yung seller and sabi niya kumakapasal daw sa kanila. Sige, papasal ako dyan. So eto, set na ako ngayon. Kagabi ko pa isinet yung baggage natin. Okay naman yung yung pagkakalagay natin. So sana makarating tayo ng maayos doon. Maaga pa ngayon, time check, almost 6 o'clock. Pagpasok ko doon mga 5:50. Hindi ko alam kung hanggang anong oras magbubukas yung loading station. So ayan, samahan nyo ako sa biyahe na to and naway gabayan tayo ng buong may kapal sa ating paglalakbay. Medyo pangit yung kalsada rito sa Batangas to Lipa. And after naman ng Lipa, okay na naman. Medyo naririnig akong mataas na ng wind noise. Yan. Hindi ko alam kung sa spoiler ito dahil ba sa dahil ba sa air vent ng helmet. Pero
mas maganda yung isang helmet. Kaso lang, wala doon yung intercom ko eh. Ito na lang yung ginamit ko. So, kahit kinakapa ko yung ating bagahe sa likod, okay naman. Sana lang din maayos yung ating bagahe kasi pag malipad to, baka mag-penalty pa tayo sa expressway. Kaya mga bro, hindi ko mabubuo yung video na to na buong ruta kasi limited yung storage ng ating mga ginagamit na gadget. Kaya nyo siguro in the coming future natin mag-i-invest tayo ng mas mataas na storage para magamit natin sa vlogging. OG na ng ating camera, itong Insta360. Around mga siguro 3 years na to sa akin. Since nag-start tayo sa YouTube. Oo, 3 years na. And ayun, hanggang ngayon gumagana pa rin. Napakatibay na camera, action camera to. Yung expressway, nga lang may mga kasabay tayo mga truck, so ingat din tayo doon sa mga nakakasabay natin. Hindi ko alam ay sa tollway yata ito nagtatrabaho kay SMC kasi bawal yun eh. Makikipagsabayan sa mga mabibilis dito kasi meron tayong kahon, baka maging pera to. So body check, okay naman yung body ko. Bali may nararamdaman lang ako dito sa aking sa log bets natin kasi masyado ako malapit sa sa tangke dahil nga dito sa ginagawa sa box na meron ako sa likod. So hindi ako makaporma ng ayos doon sa upuan kasi limited yung space natin kasi gawa nung box. And anyway, bearable naman. Mamaya ay naging sisiyo, okay na. Yung log beds natin. And ayan, babago pala bubukas ang ilaw sa kalangitan. Yan. Kaya ay bukal liwayway. Ayan. So maganda yung pakaramdam ko sa araw na ito. Talagang siguro nakaset na makakapunta ko ulit dito. Minsan pasyalan natin yung Kamaynilaan. Probinsyanong motorista. Anyway, sa mga bago sa channel na to ay nais ko po kayong imbitahan na i-like and comment and subscribe yung ating YouTube channel. Ayan. Magkat ako po ay nagsishare ng aking mga ganitong biyahe. Ako po ay nagsishare ng buhay-buhay na meron ang isang kagaya ko, ex-OFW, ex-siklista, and ngayon ay motorista. Ayan, motovlog tayo mga bro. So mga sinishare natin sa
page natin, no, dun sa YouTube channel natin, ay dito mga biyahe ko. Makikita nyo rito yung klase ng kalsadahan meron dito sa ating bayan sa mga pinupuntahan kong lugar. So ayan, update ng mga kalsada, mga tourist destination, mga kung pinaplano ko na maka one shot na Philippine loop ay ma-share ko rin yun. Plano din natin na hindi naman review pero i-share yung mga hindi na babalita o hindi na malalathala sa ibang channel o ibang pahayagan sa mga TV station, yung magagandang lugar na meron dito sa ating bayan. So maaari may share na iba, pero pipilitin ko rin po na makapag-share ng mga ganon. Yun. So yun ang kagandahan ng nauso itong mga vlog, kasi dati ayun, isa-search mo pa sa Google nasaan yun, nasaan ito. Ngayon mag-browse ka na lang, or hindi na lang mag-browse, kung ano yung nasa isip mo na gusto mo makita, let's say lugar, tapos gusto mo makita yung preview o yung anong meron doon sa lugar na yun, i-search mo sa Google. Ang dami na mga vlogger na nag-upload ng mga ganong ng mga tourist destination. Kahit sabihin natin yung mga simpleng destination, ang daming nag-upload. So yun po, may suggest ko sa inyo, nasa YouTube na po lahat, halaman, lugar, o kung ano man ang gusto nyo makita ron. So ayun po ang aking may share. And ano pa ba may mga plano natin sa YouTube natin? Siguro yung mga buhay na meron dito sa ating bansa. Opo. Mga impormasyon, mga DIY yan. Mahilig tayo mag DIY. Mga review. Yan. Isa sa kinahumalingan ng mga motorista, lalo na pagka may meron sila nabiling motor, ika nga upgrade itis. Yun po yung nakahumalingan nila, at isa ako doon. And yun, siguro yung pag-share ay pagkakaroon na rin po ng added na knowledge, added na idea pagdating sa modes and upgrades. Ayan. Medyo pangit pa ang kalsada rito sa part na to, and currently under renovation si SLEX. Makikita nyo ang daming mga nakabarikado sa gitna. And watch out na lang sa mga kaya yan, may mga hukay dyan. Watch out nyo na lang yung mga unexpected na mangyayari or posible nyo makaharap sa ruta nyo kapag kayo dumaan dito sa SLEX. So nga pala, hindi ko pa na performance review itong ating bike. Marami na po nakapag-review ng kanilang review na motor na to, pero ako hindi pa. So pinaplano ko rin na
makapagbigay ng aking review ng motor na to, pero hindi ko po magawa kasi unang-una kaya hindi ako makapag-review, hindi ko pa kilala masyado yung yung motor. And kung hindi mo kilala, paano mo may share? Diba? Hindi mo bibigyan ng magandang fair justification ang ating sasakyan. So ayun, hindi ko pa siya magawa kasi konting oras ko pa lang naman, konting panahon ko pa lang naman ito na gamit. So kailangan magamit ko ng medyo matagal-tagal bago ko maibigay yung aking honest review. But anyway, kaya nga ibang rider, ibang review, isa yung specs, pero pagdating sa ibang rider, iba yung kanilang salubin. So yan, sinarado ko na yung aking aking windshield or yung visor ng natin, ng helmet natin. Nawala yung hissing sound ng hangin. Aerodynamic ng yun. Yung aerodynamic ng ating helmet medyo nadagdadrag sa hangin. Hindi kagaya nung isa kong helmet, yung Geely, hindi ko ramdam na inaalog yung ulo ko ng hangin kapag mabilis yung takbo ko. Currently, sandaan pa lang naman, 90 to 100 yung ating takbo. Pero ramdam ko yung hangin na tumatama sa ulo ko. Kaya ginagabutan tayo, parang ginagabutan tayo. Inuuga-uga yung ulo natin. So aerodynamic wise, itong helmet ko ay hindi siya ganon kaganda. Talagang kapag dadaan ka dito sa expressway, dapat maganda yung helmet na gamit mo, aerodynamic wise, kasi dito malakas na turbulence ng hangin niya. Kaya nga ride with caution. Yan, dapat tayo ay laging handa, alerto kapag tayo na dito sa expressway. Again, naalala ko pa yung unang araw yung unang pasok ko dito sa expressway. Nakakatuwa. Yung saya at galak at tuwa nagsama-sama. Ayun, walang ganap dito sa part na to. Ito ay between Lipa to Tanawan or Santo Tomas. And maganda yung kalsada. And siguro, cut muna natin yung video natin and balikan ko kayo mamaya. Let's go. Sound check. Ulit tayo mga bro. Let's go. Body check. Okay pa naman ako. Ewan ko kayo. Ayan, so lalabas na ulit tayo. Lalakbay ulit tayo ng 30 kilometers. According dun sa natin is 30 kilometers.
30 kilometers pa na dalakbayin mga bro. Nasa Santa Rosa tayo currently. Hindi maganda yung kuha natin kasi ano, against the lights, nasa likod yung araw. Medyo magkakagalit yung mga sasakyan kasi hiwa-hiwalay. Woo! May malaking sunog na nagaganap mga bro. Ayun, kanina pa yan. Hindi ko alam kung saan ito, pero lakay, naging ulap na yung usok niya. Gravity, yeah! Sana okay lang sila. At sana hindi siya residential. Pero kahit ano pa man, hindi maganda magkasunog mga bro. Ang laki. Bakit kasi nasunog yan? Kawawa yung ozone layer natin mga bro. Yeah! 150. Castro. Yeah, that's Lex. Woo! Nandito tayo sa pataasan, mga bro. Sana rolling yung camera natin kasi ang ganda dito. Yes. Yes na yes. .9 kilometers. Yes. Yes na yes. Tayo ay nasa taas. Weha.
Kuya, 80. Let's go. Check, 8 o'clock in the morning. Yes. Bale, hindi natin nasunod yung itinerary kasi kumain tayo doon sa Shell Santa Rosa. Nagtagal tayo doon na tayo nagpahinga. So, yes. Rar Rico Adventure Ride. Yes. Yes na yes. I think lalabas na tayo dito. Yes. Yes na yes. Yes na yes. Okay, tayo ay dito sa gitna. Sa number 3. Lalabas na yata tayo. Pastor pa tayo. Lalabas na tayo dito kasi tayo ay 19 minutes na lang. Pastor tayo ay lalabas na. Ay nasa sa Santa Rosa. Cash? Tayo it is here. Yes. Yes na yes. Yes na yes. May RFID installation pala dyan. Keep right. I will not keep right kasi hindi ako dyan pupunta. Hindi ako pupunta ng airport, mga bro. Huwag niyo akong dalhin sa airport.
1.6 kilometers. Exit na. Yes, yes. Magallanes. Pinapa-exit tayo ng Magallanes, mga bro. Sana hindi nalobat yung ating nasa chest mount, kasi pag nalobat yon, wala na, hindi natin nakunan yung ano, pinakamagandang view. Exit. Magallanes exit kayo, mga bro. Magallanes. Exit tayo ng Magallanes. Tapos pinapabaybay tayo dito. Ayun. Tama. Exit ng Magallanes. Tama. Yes. Yes na yes. Kakaliwa tayo. Ayan. Kumaliwa tayo. Tapos saan tayo? Hindi ka na ganaw. 300 meters. Pasay. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Kunyarihan tayo ay magaling sa Maynila. Baclaran. Dito tayo sa Baclaran. So yun mga bro, bali nandito na tayo sa Rider Gear Zone sa Pasay. And nakuha na yung box. Tine-check na ni Kuya. Yan, tine-check na ni Kuya. And kagandahan dito na tayo magpipit kung sakali papalitan natin ng sides para sure tayo na makakasa sa atin. Yun, kapakabait ng ating papalitan nila. So okay lang na nag-vlog din naman tayo na papunta rito. And okay lang din na nagkaroon tayo ng konting adjustment sa ating gastos, pero worth it na nakarating tayo sa kanilang shop. So yun mga bro, tapos na tayo dito sa pangalan ito, Riders Gear Zone. So maraming salamat sa staff ni Rider Gear Zone sa napaka maayos nilang kausap. Napalitan natin ng size and hindi sila ganun kahirap kausapin pagdating doon sa mga ganon. And privilege ko na rin na i-vlog ko
may mga bago tayo nadagdag pa sa ating ano, sa ating pagpunta rito. Basta itong vlog na to at itong portion na to, gusto ko lang i-shout out si Kuya at yung mga staff niya dahil napakabait nila kausap. Ayan, so may mga sa mga naghahanap ng mga ano dyan, mga iba't ibang klaseng riding gears, andito lang yan sa Rider Gear Zone. Ayan, i-link ko na lang yung address nila sa comment section para makita nyo. Ano, ang daming modelo ng ano, ang daming style or pagpipilian nyo rito sa mga leg bag, Motowolf product. Meron na din silang palang Immortal. Gusto ko yung Immortal. Matadali tayo. So yan, sa mga helmet, ang dami din nilang helmet dito. Ang dami niyong pagpipilian. Personally, ito yung aking nagustuhan. Geely. Baka Geely yarn. Yan, Geely Astral Maori. Yan. So yun, kapag pupunta kayo dito, madali lang siyang hanapin, hindi ka maliligaw. Sundan mo lang yung ano, i-Google map nyo or i-waze nyo yung Rider Gear Zone. Bali, sakop siya ng Pasay. Yan. So nasa Pasay siya. And basta madali lang, yun lang lalabas sa result kapag i-winace nyo yung Rider Gear Zone. Ayan, punta lang kayo dito mga bro. And babalik na po tayo. Sana ay maging safe yung pagbalik natin. And yun, hanggang sa muli at sa mga susunod nating motovlog. Let's go!